Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nagkatipon-tipon po tayo sa araw ng Biyernes para ipahatid ang ating mga panalangin, ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat po, Lord. Salamat po. Yan. Dahil po dyan, alam kong gusto nyong ma-bless. Do you want to be blessed? Then bless others. Sabihin natin sa mga katabi natin, God bless you. Hindi ko po alam, no? Baka ma-expose ang aking age sa kwento kong ito. Nung ako po ay bata, malinaw po sa aking alaala na ako po ay pinagbukas ng aking mga magulang ng bangko o passbook. No? Tuwang-tuwa ako dahil uso yun nung panahon na iyon. Para po dun sa mga nakakaalala, ako po ay miyembro ng Happy Savers Club. May mga nakaalala, sabi ang Happy Savers Club, no? Maraming nainggan yung mga bata, no? Na magbukas ng account sa bangkong ito dahil pag nagbukas ka ng account, magiging miyembro ka ng Happy Savers Club. Ayan. Pero kang naalala ko, may puti akong parang ganoon. Very beautiful. Ang ganda. Sabi ko, ay, meron akong account na, may deposito na ako sa bangko. Ayan, ano. At maganda nga po yung tag nung yung bangkong iyon. Ano sabi nung bangko? Subok na matibay, subok na matatag. Ayan, talagang my parents wanted to secure my future. Ayan. And they found a way
para to get my interest on saving money. Para sa aking kinabukasan by being a member of this club called Happy Savers Club. So for a while, hawak ko yun. I didn't have any document. Wala akong anything. Except for the passbook na iyon na Happy Savers Club. Naalala ko yun kasi sabi ko, meron pa ba nung bangkong iyon ngayon? Meron pa ba? Ay, wala na po. Subok na matibay, subok na matatag. Ala na pala ngayon. No? Akala ko meron pa, wala na. No? So I guess, yun yung sinasabi dito sa Ebanghelyo, no? Na mag-impok tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, unpredictable. Kakalawangin, pwedeng manakawin. Naranasan natin yan siguro para dun sa mga nawalan. No? Mga nawalan ng pera. Na-scam. No? Yung pinag-ipunan mo sa abroad, ilang taon yung pinag-ipunang mag-asawa, sa isang insidente lamang ng panloloko, bigla nang nawala. Diba? May ganon, ano po? Minsan pa nga, yung iyong pinag-ipunang bahay na pinatayo, no? Dahil sa isang insidente ng sunog, naging abo na lamang. Hindi naman po nagkakamali yung Ebanghelyo. Totoo naman pala. No? Na kung tayo, if we are to invest dito sa mundong ito, we are not sure and certain that it will last. No? Dahil maraming elemento at puwersa na pwedeng bumawi sa iyo ng mga bagay na yan. Now, gusto ko pong iklaro, hindi ko sinasabi na wag tayong mag-impok. No, save. Turuan pa natin yung mga bata to save money sa mga alkansya. No? Kung po pwede nga, magkaroon din sila ng account sa bangko to save. No? Para matuto silang maging masinop to value money. Okay? Yun po. Ano lang ibig kong sabihin dito? Ang ibig ko lang po sabihin dito, ay sana po tama yung ating pananaw sa buhay. That's the point of the gospel. Nawa ang ating pananaw sa buhay ay tama. Kasi ano sabi dito, no? Ang mga mata ang pinakailaw ng katawan. Ayan. Kaya't kung malinaw ang mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Pero kung madilim, madidiliman ang iyong buong katawan. Ano ibig sabihin dito? Tamang pananaw sa buhay. Ano ibig sabihin sa tamang pananaw sa buhay? Sinasabi ng Panginoon na sana, pag tinitingnan natin ang buhay na ito, hindi lamang para sa mundong ito, kung hindi sa mundo na susunod pagkatapos ng mundong ito. Okay? Na ang ating pananaw sa buhay, ang ating pag-iral, ay hindi lamang sa seguridad, sa pansamantalang buhay na mayroon tayo sa lupang ibabaw, kung hindi tignan natin ang buhay natin na pinlano, nilayon, niloob ng Diyos na makarating doon sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng pansamantalang buhay na meron tayo dito sa mundo. Alam nyo, napakahirap po. Ano? Ito po ang isang challenge sa akin, sa totoo lamang po. Ang hirap ibenta ng langit. If I'm a salesman, ang hirap ibenta ng langit, lalo na kung itatapat mo yung buhay sa lupa. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? I want to sell to you heaven. For in heaven, andun ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan kasama ang ating Diyos. Ang hirap ibenta. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung araw-araw na takbo ng buhay natin, ang mga bagay na nakakaapekto sa atin ay mga bagay tungkol sa pansamantalang mundong ito. Sweldo, pagkain, gastusin, panggamot, seguridad ng bahay. Di ba? Ito ay pansamantala. Kaya ang hirap ibenta ng langit. No? Sabihin ko sa inyo, mas piliin nyo ang langit kaysa sa lupa. Ganung araw-araw,
nalulukuban tayo ng lahat ng alalahanin at suliranin sa mundong ito. Amen? Kaya sabi ko, ang hirap ibenta ang langit. Gayunpaman, hindi tayo titigil. Dahil kahit balibaliktarin pa rin po natin, talaga namang ang katotohanan, ang dapat nating paghandaan at pag-impukan ay ang buhay na walang hanggan. Sabi nga, kung mabuhay ka ng 100 taon, salamat sa Diyos. Pero sa buhay sa walang hanggan, yun ay magpasawalang hanggan na yun. Pwedeng magpasawalang hanggan kasama ang Diyos sa langit o magpasawalang hanggang wala ang Diyos sa impyerno. Kita niyo po. Kaya hindi tayo titigil. Kahit araw-araw po tayong lukuban ng iba't ibang pangamba, alalahanin tungkol sa buhay na ito, sa pangangailangan natin bukas, sa susunod na taon, kahit araw-araw tayong nilulukuban ng mga pangambang ito, hindi natin iaalis ang ating mga mata, ang ating pananaw sa tunay nating tahanan kasama ang Diyos magpasawalang hanggan sa langit. Hindi pa rin natin naalasin. At dahil dito, nais kong ikwento rin. Ang aking mga magulang, bagamat nakwento ko sa inyo kanina, they want to secure my future. They wanted for me to learn and value money. Kaya ipinasok nila ako sa bangko. However, nung lumalaki na ako, nawala na yung bangko sa aking kamalayan, nawala na nga yung Happy Savers Club na yan. Pero ang natutunan ko naman sa kanila, at ang siniguro nilang matutunan ko ay mga ugali na para sa langit. Dahil kung babalikan ko, ang aking mga magulang po ay simpleng mga magulang lamang, simpleng tao. Pero sa kanila ko natutunan ang huwag manloloko. Huwag kang manlalamang ng iyong kapwa. Natutunan ko sa kanila ang pagtulong, pagdamay sa kapwa, at natutunan ko sa kanila ang magdasal. Mga ugali, katangian, na hindi lang magsisecure ng aking future sa mundong ito, pero mga ugali at katangian na maghahatid sa akin sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay pagkatapos ng pansamantalang buhay dito sa lupa. Let us save. Let us learn to save money. Let us continue to secure our future. Wala pong problema doon. Tama po yan. Pero siguraduhin naman po natin na higit sa lahat ng pinagkakaabalahan natin sa mundong ito at pilit na tinutugunan na pangailangan sa mundong ito, ang ating daan patungo sa langit, ang pinakahigit nating isa sa alang-alang.